Akala ko, trabaho lang ang haharapin ko sa ibang bansa. Pero may tukso palang mas mabigat kaysa pagod. Hanggang sa isang araw, natagpuan ko ang sarili kong nagmahal sa maling tao at sa maling lugar. Ito ang kwento ko, isang lihim na pag-ibig na nagturo sa akin kung ano ang tunay na kapatawaran. Ako si Jessa, 32 taong gulang, isang caregiver sa bansang Italy. 3 taon na akong nagtatrabaho rito, malayo sa asawa at anak kong naiwan sa Cebu. Sa bawat araw na lumilipas, parang unti-unting lumalamig. Hindi lang ang panahon, kundi pati ang puso kong dati puno ng init ng pagmamahal at sakripisyo. Maaga akong nagigising sa tahimik na bahay ni Signora Rossi, ang matandang Italian na inaalagaan ko. Mabait siya, ngunit madalas tulog o tahimik lang. Kaya't ang tanging kausap ko sa buong araw ay ang mga orasan. At minsan, si Ethan, ang bagong caregiver na ipinakilala sa amin ng agency. Si Ethan ay isang banyaga rin, isang Serbian. Matangkad, maputi, asul ang mga mata at laging may ngiting parang nanunukso. Una ko siyang nakilala noong 1 linggo nang magkasabay kaming naghatid ng mga alaga sa ospital para sa regular check-up. Filipina? Tanong niya noon habang naghihintay kami sa labas ng consultation room. Yes, sagot ko sabay ngiti. You? Serbian. But I like Filipina smile. Warm. Natawa ako, pero may kung anong init na gumapang sa dibdib ko. Siguro dahil matagal na rin akong hindi nakakarinig ng papuri. O marahil dahil sa kung paano siya tumingin. Diretso, matalim, at may halong lambing na hindi ko naramdaman sa asawa ko ng ilang taon. Simula noon, lagi na kaming nagkakabanggaan. Sa pantry ng agency, sa grocery, minsan pa nga ay sa simbahan tuwing linggo. Hindi ko alam kung tadhana o tukso, Miss Roxy, pero tila lagi siyang naroon sa paligid ko. Madaldal siya, palabiro at sa kabila ng mabigat naming trabaho, nagagawa pa niyang magpatawa. Isang gabi, matapos kong patulugin si Signora, nag-message siya sa akin sa WhatsApp. You still awake? I made coffee. Maybe you want to talk outside. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Baka dahil gusto kong makaramdam ng presensya ng ibang tao o baka dahil gusto kong maalala kung paano ulit maging babae. Hindi lang taga-alaga, hindi lang ina, hindi lang asawa sa telepono. Lumabas ako suot ang manipis na jacket. Malamig ang hangin at amoy kape sa paligid. Nakaupo siya sa bench sa tapat ng bahay. May dalang 2 tasa. For you, sabi niya sabay apot. No sugar, right? You look like someone who likes things real. Napangiti ako. You're good in reading people. 'Cause you're easy to read. Sabi niya sabay ngiti. Your eyes, they miss something. Hindi ko alam kung paano ko napatingin sa kanya. Sa gabing yon, parang tumigil ang mundo. Ang init ng hininga niya, ang lamig ng hangin, at ang pagkakalapit namin. Lahat yon parang bawal. Pero matagal ko na rin hinahanap. Hanggang sa maramdaman kong hawak na niya ang mga kamay ko. Jessa, you're beautiful when you're lonely. Dapat siguro akong umatras. Pero hindi ko nagawa, Miss Roxy. Sa halip, hinayaan kong magdikit ang aming mga labi. Isang halik na puno ng pagkauhaw, ng pagkasabik at ng pagkalimot. Pagkatapos noon, mabilis ang lahat. Nauwi kami sa isang kwarto. Sa mga sumunod na linggo, palihim na kaming nagkikita. Sa maliit niyang apartment, doon namin tinatago ang aming lihim. Doon ko muling naramdaman kung ano ang ibig sabihin ng init,
ng haplos, ng mga gabing walang pangalan. Pero kasabay ng saya, may kirot. Sa tuwing tatawag ang asawa ko mula sa Pilipinas, parang binabagsakan ako ng konsensya. Okay ka lang ba dyan, Nay? Tanong niya. Oo naman. Lagi kong sagot, pilit na nakangiti. Maayos ako rito. Hindi niya alam na habang sinasabi ko yun, may banyagang braso na nakayakap sa akin mula sa likod. Hanggang isang araw, napansin kong may kakaiba sa katawan ko. Madalas akong hilo, madaling mapagod. Pinagpawisan ako ng malamig nang mapagtanto ko, delayed ako ng halos 3 linggo. Kinabahan ako, Miss Roxy. Bumili ako ng pregnancy test sa butika. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, hindi ko alam kung ano ang dapat kong ipagdasal. Nang lumabas ang 2 guhit, parang gumuho ang mundo ko. Si Ethan, nang sabihin ko sa kanya, tahimik lang. I'll take care of it, sabi niya. We'll fix this. Pero sa isip ko, paano? Ako, isang OFW na may asawa't anak sa Pilipinas. Siya, isang banyagang walang malinaw na papel sa buhay ko. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na siya madalas magparamdam. Ang mga mensahe niya naging paunti-unti hanggang sa tuluyang nawala. Sa mga susunod na linggo, nag-umpisa na akong magtago. Maluwang na damit, maagang tulog, at iwas sa mga mata ng iba. Pero sa isang bansang mahigpit sa mga patakaran, walang lihim na kayang itago magpakailanman. Isang umaga, tinawag ako ng amo ko. Hawak niya ang sulat mula sa immigration office. Jessa, sabi niya, there's a problem with your papers. You need to go to the office tomorrow. Doon nagsimula ang pag-ikot ng tadhana. Hindi ko alam kung may nagsumbong o kung nakita nila ang pagbabago sa katawan ko. Ang alam ko lang, may mga mata sa paligid at sa bawat galaw ko, tila tinatablan ng takot ang hangin. Sa salamin, tinitigan ko ang sarili ko. Isang babae, dayuhan sa lupaing ito, nagkasala, nagmahal, at ngayon ay nagdadala ng buhay na hindi niya alam kung saan ilulugar. Sa gabi rin yun, sumulat ako ng mensahe para kay Ethan. They know. I think I'll be sent home. Walang reply. At dun ko na na-realize, minsan, ang mga halik sa lamig ay hindi init ng pagmamahal, kundi apoy ng kapahamakan. Mabilis ang tibok ng puso ko ng araw na yon. Nakatayo ako sa harap ng immigration office. Tangan ko ang maliit kong bag at ang liham na nagsasabing, kailangan kong i-verify ang status ko. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang ma-deport o ang malaman nilang buntis ako sa banyagang katrabaho. Pagpasok ko sa opisina, malamig ang hangin. May 2 opisyal na babae, seryoso at walang ngiti. Name? Jessa Santos, ma'am. From the Philippines? Yes. Tiningnan nila ang mga dokumento ko. Ilang minuto ang katahimikan. Tapos may isa sa kanila ang tumingin sa akin ng diretso. Miss Santos, we receive a report. You are currently pregnant? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ngunit bago pa ako makapagsinungaling, inilabas nila ang papel. Medical report mula sa health check ng agency. According to this, you are 4 weeks pregnant, but you listed yourself as a married in the Philippines, correct? Hindi ako nakasagot. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko na lang ang bigat ng mundo. Bawal sa kontrata naming mga caregiver ang mabuntis habang nasa serbisyo, lalo na kung may asawa sa Pilipinas. Isa itong malaking paglabag.
Pag-uwi ko, tumambad sa akin ang tahimik na bahay ni Signora. Tulog siya, pero ang isip ko, gulong-gulo na. Lumapit ako sa bintana. Tinitigan ang kalangitang puno ng ulap. Doon unti-unting pumatak ang luha ko. Paano ko ipapaliwanag to sa pamilya ko? Bulong ko sa sarili ko. Nagdesisyon akong tawagan si Ethan. 3 beses, 4, 5. Walang sumagot. Hanggang sa 6 na beses, sumagot siya. Jessa, sabi niya mahina ang boses, parang may takot. Ethan, they found out. The agency knows I'm pregnant. Tahimik siya sandali bago nagsalita. I can't help you now. I'm sorry. Parang tinusok ang puso ko. Sorry? You promised. Jessa, please. If I get involved, I lose my job too. I can't. At tuluyang namatay ang linya. Mula noon, wala na akong narinig mula sa kanya. Ang dating mga tawag at halik, napalitan ng katahimikan. Ako na lang, mag-isa sa gitna ng bansang hindi akin, at walang taong masasandalan. Your employment contract is suspended, pending deportation process. Mabilis, parang lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa isang iglap. Tinulungan ako ni Signora hanggang kaya niya. Mabait siya, pero wala rin siyang magagawa. I'm sorry, Jessa. Sabi niya, hawak ang mga kamay ko. I hope you and your baby will be safe back home. Habang pinupuno ko ang maleta ko, para akong lumulubog sa hangin. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang mga taong sinusuportahan ko sa Pilipinas, mawawala sa isang iglap dahil sa isang gabi ng kahinaan. Pero sa loob ko may kakaibang tinig. Mahina pero matatag. Buhay ito. Bata ito. Hindi ko siya isusuko. Isang gabi bago ang flight, naglakad ako palabas ng bahay. Tahimik pa rin ang paligid. Lumapit ako sa bench kung saan unang nangyari ang lahat. Ang parehong lugar na pinagtagpo kami ni Ethan. Nandun siya, parang multo ng nakaraan. Nakatayo, nakahood na jacket, hawak ang sigarilyo. Jessa, sabi niya. Hindi ako nakapagsalita. I heard you're leaving. Tumango ako. Yes, tomorrow. Pumikit siya bago nagsalita. I just want to say goodbye. Tahimik kaming dalawa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumpa siya. Pero ang lumabas lang sa bibig ko, why did you leave me? I was scared. Sagot niya, but I never stopped thinking of you. Napalunok ako. Too late, Ethan. Lumapit siya, hawak ang tiyan ko. That's mine? Tumango ako kahit umiiyak. Then take care of our child, even if I can't be there. Wala akong nasabi, Miss Roxy. Hinayaan ko siyang yakapin ako sa huling pagkakataon. Isang yakap na parang paalam sa lahat nang dapat sana'y naging masaya. Kung hindi lang bawal, kung hindi lang mali. Kinabukasan, habang nasa airport ako, bitbit ang maleta at ang liham ng deportation. Naramdaman kong tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanang minsan, sa pagnanais mong makalimot sa lungkot, mas matindi pa ang kapalit. Habang tinatawag ang flight number ko, tinitigan ko ang ticket na nakasulat, Return to Manila. Sa isip ko, huling beses ko nang mararamdaman ang malamig na hangin ng Europe at huling beses ko na ring tatawagin ang sarili kong caregiver. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit, may isang buhay na tumitibok at sa kabila ng lahat ng pagkakamali, yun lang ang natitirang dahilan para lumaban. Mainit ang hangin,
Paglapag ko sa Maynila, mula sa malamig na hangin ng Europe, bigla akong sinalubong ng amoy ng alikabok, pawis at ingay ng mga taong nagmamadali. Pero ang pinakamabigat ay hindi ang init, kundi ang mga matang alam kong huhusga sa akin kapag nalaman nila ang totoo. Bitbit ko ang isang maleta at ang sikretong bumibigat sa tiyan ko. 6 na linggo na akong buntis. Sa airport, may sumundo sa akin, ang kapatid kong si Nena. Hindi ko kayang sabihin sa asawa ko agad. Ang alam lang niya, may problema sa trabaho kaya pinauwi ako. Ang payat mo ate, sabi ni Nena habang nakatingin sa akin sa taxi. Pagod lang, sagot ko. Madaming inaasikaso. Tahimik ang buong biyahe. Sa labas ng bintana, pinagmamasdan ko ang mga gusali, ang mga kariton, ang mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada. Sa bawat tanawin, nararamdaman kong bumabalik ako sa realidad na tinakbuhan ko. Pag-uwi namin sa bahay ni Mama, sinalubong ako ng mga yakap at tanong, "Bakit daw pinapauwi ka, anak?" Tanong ni Mama habang inaalis ko ang tsinelas ko. "Temporary lang daw po, Ma. May problema lang sa papers," palusot ko. Si Raul, alam na? Hindi pa po. Sa weekend pa siya makakatawag. Sa gabing yun, habang nakahiga ako, hindi ko maiwasang haplusin ang tiyan ko. Mali, oo, pero buhay ito. Anak, bulong ko. Kahit anong mangyari, ipaglalaban kita. Lumipas ang mga araw, pero lalo lang lumala ang kaba ko. Hindi ko na maitago ang sintomas. Madalas akong magsuka at minsan umiiyak ako ng walang dahilan. Isang gabi, habang naguhugas ako ng pinggan, biglang nagsalita si Nena sa likod ko. "Ate, buntis ka ba?" Natigilan ako, Miss Roxy. Hindi ko kayang magsinungaling. Tumulo na lang ang mga luha ko. "Please, wag mo munang sabihin kay Mama." Pero mahigpit si Nena. "Ate, paano yan? Si Kuya Raul." Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa asawa kong matagal ko ring pinangakuan ng katapatan. 2 araw bago tumawag si Raul, pinilit kong magmukhang maayos. Pero nang marinig ko ang boses niya sa phone, para akong natunaw. "Han, bakit parang iba ang boses mo? Pagod lang siguro." "May problema ba?" Tahimik ako. Hindi ko kayang sabihin. Hanggang sa narinig ko ang anak namin sa background. "Ma, miss na miss ka na ni Papa." Doon ako tuluyang nasaktan, Miss Roxy. Nagpigil ako ng hikbi. Pero bumulwak pa rin ang mga luha ko nang matapos ang tawag. Pagkatapos noon, halos araw-araw akong tulala. Hindi ko alam kung dapat ko bang itago o umamin. Hanggang sa isang hapon, dumating si Mama mula sa palengke. Bitbit ang isang envelope. "Yes, anak," sabi niya. "May sulat ka." Nang buksan ko, muntik ko na itong mabitawan. Mula ito sa agency sa Italy. "We have officially processed your deportation record due to breach of employment policy. Please note that this may affect future overseas application." Parang pinagsakloban ako ng langit at lupa. Wala na. Hindi na ako makakabalik pa sa abroad. Ang tanging pinagkakakitaan ng pamilya, nawala dahil sa isang pagkakamali. Sa gabing yun, umiyak ako sa labas ng bahay, sa ilalim ng ilaw ng poste. Diyos ko, anong gagawin ko? Pulong ko sa sarili ko. Lumabas si Nena, dala ang kumot. "Hindi mo kailangang mag-isa, ate," sabi niya. "Kahit ano namang mangyari, pamilya tayo." Sa unang pagkakataon, niyakap ko siya ng mahigpit. Pero kahit anong yakap,
Hindi kayang burahin ang bigat ng kahihiyan at takot sa puso ko. Lumipas pa ang ilang linggo at unti-unting lumaki ang tiyan ko. Wala pa ring alam ang aking asawa. Hanggang sa isang araw, dumating ang tawag na hindi ko inaasahan. Jessa, boses ni Raul malamig. May sinabi sa akin si Nena. Natigilan ako. Raul, please makinig ka muna. Buntis ka, tama ba? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Hanggang sa narinig ko na lamang ang tunog ng linya. Binaba niya ang tawag. Simula noon, wala na akong natanggap na mensahe mula sa kanya. Mabilis lumipas ang mga buwan. Dala ng hiya, bihira akong lumabas. Hanggang sa isang umaga, nagsimula na akong mag-labor. Si Nena lang ang kasama ko sa ospital. Matagal, masakit. Pero sa gitna ng lahat ng paghihirap, narinig ko ang unang iyak ng anak ko. Isang batang maputi, may kulay asul na mga mata. Pagkakita ko pa lang sa kanya, alam kong ito ang bunga ng lahat ng aking pagkakamali. Pero siya ring pinakamagandang dahilan para magpatuloy. Niyakap ko siya ng mahigpit. Anak, kahit anong mangyari, hindi kita ikakahiya. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ko siya sa bahay. Tahimik si Mama, pero hindi niya ako tinuligsa. Kasalanan niyan, anak. Sabi niya, pero hindi kasalanang mahalin ang apo ko. At doon ako tuluyang umiyak. Pagdaan ng mga buwan, unti-unti kong tinanggap ang bago kong buhay. Isang solong ina, walang asawa, at may batang kalahating banyaga. Ngunit sa bawat gabi, habang pinapatulog ko siya, naiisip ko rin si Raul, ang aking anak na naiwan sa kanya, na tanging sa tawag ko lamang nakakausap. At sa bawat araw na lumilipas, paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa isip ko sa Ethan. Baka sa malayong bansa, iniisip din niya kami, o baka tuluyan na niya kaming kinalimutan. Ngunit isang araw, habang naglalaba ako, narinig kong kumatok ang kartero. Jessa Santos? Opo. Inabot niya ang isang sobre. Galing sa Serbia. Nang buksan ko, may isang sulat na maiksi. Jessa, I never forgot. I want to see our child. I'm coming soon. Napagsak ko ang papel. Hindi ko alam kung dapat akong matakot o umasa. Dahil sa bawat pagbabalik, may bagong panganib at bagong tukso. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang isilang ko si Liam, ang anak kong may dugong banyaga. Tahimik na ang buhay ko ngayon. Nagtitinda ako ng kape at pandesal sa labas ng bahay. Minsan, may mga tsismosa pa ring bulong ng bulong kapag dumadaan ako. Yung anak niya, ibang kulay ng mata. Ngunit natuto na akong ngumiti. Hindi na ako tumatakbo sa hiya. Ang mahalaga, buo ang loob ko para sa anak ko. Isang tanghaling mainit, habang nag-aayos ako ng paninda, may humintong puting van sa tapat ng bahay. Bumukas ang pinto at halos matigilan ako sa nakita ko. Si Ethan. Jessa, sabi niya mahina ang boses. Parehong-pareho pa rin siya. Matangkad, maputi, at may ngiting kay tagal kong iniyakan. Hindi ako nakasagot. Ang mga kamay kong nanginginig ay napakapit sa mesa. Why are you here? Tanong ko. I told you, I want to see our child. Nakita ni Liam si Ethan at ngumiti ito sa kanya. Parang tinuhog ang puso ko. Napatingin ako kay Ethan. May luha sa kanyang mga mata. Lumuhod siya sa harap ng bata. I'm your father. Sabi niya. I'm sorry I wasn't there. Tahimik akong tumalikod. Ayokong makita ng anak ko ang mga luhang matagal ko nang tinago. Lumapit si Ethan sa akin. Jessa,
I never stop thinking about you. I know I made mistakes. But let me fix this. Let's start again. Come with me. I can give you both a better life. Mahaba niyang sabi. Ethan, it's over. You don't love me anymore? Umiling ako. Sa isip ko, hindi yun ang tanong. Ang tanong, tama pa ba kung ipaglalaban ko ang mali? Tahimik siya. Ang mga mata niyang dati kong kinatatakutan, ngayon ay puno ng lungkot. I can take you to Serbia. No one will judge you there. Ngunit umiling ako. Hindi ko kailangan ng bagong lugar para magsimulang muli. Kailangan ko lang maging totoo sa sarili ko. Lumapit siya at marahan akong hinawakan sa braso. Jessa, please. Don't push me away. Umiling muli ako. I see. Bulong niya. So this is goodbye? Tumango ako sa kanya. Hindi ko siya kinamumuhian, pero natutunan kong mahalin ang sarili kong pagkakamali at tanggapin ang kapalit. Hindi ko na rin kailangang itakas. Dito ako nababagay. Tahimik siyang gumiti sa akin ng mapait. Lumuhod siya ulit at hinalikan si Liam sa noo. You have a brave mother, sabi niya. At bago siya tumalikod, huling sinabi niya, take care of him, both of you. Pinanood ko siyang lumakad palayo, hanggang sa tuluyang nawala. Parang hangin lang siyang dumaan muli sa buhay ko. Iniwan akong may sugat, pero ngayon, marunong nang maghilom. Pag-alis niya, parang bumalik lahat ng alaala. Ang gabi sa Europe, ang takot, ang apoy. Pero hindi na ako umiyak. Ngayon, marunong na akong tumanggap. Lumipas pa ang ilang buwan. Isang araw, habang pinapatulog ko si Liam, biglang may kumatok sa pinto. Ang aking asawa. Hindi ako agad nakapagsalita. Halos 2 taon na mula nang huli kaming mag-usap. Raul? Tahimik siyang tumingin sa akin. Payat. Marahil ay dahil sa trabaho. Galing ako sa Maynila. Sabi niya. Matagal kong pinag-isipan to, Jessa. Hindi ako gumalaw. Bakit ka nandito? Para humingi ng tawad. Hindi ko rin siguro kinaya noon. Sinubukan ko pero hindi ka nawala sa puso ko, Jessa. At tuwing nakikita ko yung picture nung kasal natin, naaalala ko kung gaano kita kamahal. Tumulo ang mga luha ko. Raul, hindi ko hinihingi ang tawad mo, pero ibibigay ko pa rin. Sabi niya, dahil kahit mali ang nangyari, pamilya pa rin tayo. Gusto kong maging ama sa anak mo. Kahit hindi siya galing sa akin. Hindi ko napigilan ang mga hikbi. Lumapit siya at marahang hinawakan ang mga kamay ko. Kung papayag ka, gusto kong magsimula tayo ulit. Buuin natin ulit ang pamilya. Hindi ako sumagot, pero sa titig ng mga mata ko, alam niyang oo na yon. Pagkalipas ng ilang linggo, muling nabuo ang tahanan namin. Si Liam, tinatawag na ngayong papa si Raul. At si mama, madalas nang nakangiti. Tahimik, simple, pero totoo na ngayon, Miss Roxy. At sa bawat gabing dinititigan ko ang 2 kong anak, sinasabi ko sa sarili ko, hindi lahat ng pagkakamali dapat itapon. Minsan, ito ang nagiging tulay para matutunan mong piliin muli ang tama. Sa labas ay maririnig ang tawanan ng aking mag-aama na naglalaro. Sa kabilang banda, masayang-masaya ang aking panganay nang nagkaroon siya ng kapatid. Lumapit ako at niyakap mula sa likod si Raul. Salamat, Raul, sabi ko. Sa alin? Tanong niya. Sa pagbabalik mo at sa pagbibigay mo ng tawad sa akin. Ngumiti siya.
Sa wakas, Jessa, buo na ulit tayo. Habang lumulubog ang araw, naramdaman kong kumalma na rin ang puso ko. Wala nang lihim, wala nang takot. Ako si Jessa, dating caregiver sa Europe, dating makasalanan, ngunit ngayon, isang ina at asawang marunong ng pumili ng pamilya. Higit pa sa tukso. Maraming salamat sa pakikinig at pagbabahagi ng aking kwento, Miss Roxy. Hanggang dito na lamang, Jessa.